Naging exciting na ang East dahil sa pagbabalik ni Joel Embiid, Bradley Beal at Jimmy Butler swap. Nag-react si Beal sa possible trade. At Warriors, interesadong player ang nakita sa OKC Thunder. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 5,100. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Philadelphia Sixers ay nagbalik ng matagumpay nitong Biyernes sa Wells Fargo Center. Tinalo ang Hornets sa isang matagumpay na 10 kalamangan na panalo. Ang Sixers ay nanalo sa 3 sunod na labanan laban sa Hornets ngayong season at ang labang ito ang huling pagkikita ng dalawang team ngayong season. Sa ilalim ng isang protective mask, naglaro ang superstar center na si Joel Embiid na nagbalik matapos magtamo ng right sinus fracture at nagpakitang gilas na may 34 points. Ang Sixers ay nagsimula ng laro sa pamamagitan ng malakas na 3-pointer na nagbigay ng tono para sa labanan. Ang papel ni Maxey ay mahalaga. Ang kanyang kakayahan na makahanap ng ritmo mula sa malayo ay maaaring maging mahalaga sa mga pagsisikap ng Philadelphia na makamit ang playoffs. Ang larong ito ay nagpapakita ng positibong pagbabago kahit na nahirapan siya ngayong season sa long-range shooting. Naging mas agresibo si Maxey sa pag-atake sa depensa ng Hornets sa espasyong nilikha ni Embiid at George. Si George ay naging mahalaga sa pag-orchestrate ng opensa kahit na hindi siya masyadong epektibo bilang scorer. Ang presensya ng 9-time All-Star ay mahalaga. Ang Sixers ay nakakakuha ng mas mahusay na opensa tuwing hawak niya ang bola. Ang kanyang atletisismo at katatagan sa depensa habang mabilis na nagtatransition sa opensa ay patuloy na ipinapakita ni Martin ang kanyang halaga bilang starter. Ang kanyang mahusay na pagganap ay nagpapanatili sa kanya bilang isang panganib sa magkabilang panig ng court. Bumalik si Embiid ng mas maaga sa schedule at ipinakita agad ang kanyang presensya sa opensa. Hindi maikakaila ang epekto ng maskara kahit na ito ay bahagyang nakaapekto. Ang hindi masolusyunan na problema para sa Hornets ay ang kanyang versatility kasama si George at ang pick-and-roll dynamics nila ni Maxey. Sa kabila ng kanyang kakulangan sa bilis sa depensa, ang kanyang tangkad ay naging isang malaking hadlang sa mga pagsisikap ng Charlotte na makapuntos malapit sa basket. Ang 7 mabilis na puntos, kabilang ang isang corner 3-pointer at maraming matalinong rebound ay nagbigay ng mahalagang lalim sa kanyang dinamikong laro. Sa kanyang unang stint, ang Dancing Bear ay gumawa ng mahusay na performance, manatiling kalmado at gumawa ng nakakaintriga na plays sa magkabilang dulo ng court. Ang kanyang lakas sa paint at kakayahang mag-shoot mula sa long range ay naging mahalaga sa team. Sa kasamaang palad, ang veteranong malaking tao ay nahaharap sa isang malupit na isyu na naglimit sa kanyang kontribusyon. Ang kanyang agresibong pag-rebound ay kitang-kita. Gayunpaman, dahil sa ilang mga kontrobersyal na tawag mula sa mga opisyal, nabigo siyang mabawi. Sa simula, ang veteran guard ay nahirapan pa rin sa kanyang 3-point shot kahit na bumalik na siya sa rotation. Gayunpaman, nagawa niyang makalusot sa depensa na nagpapasigla sa hinaharap ng Sixers. Sa sumunod naman, ang panahon ni Bradley Beal sa Washington Wizards ay maaaring nagturo sa kanya na huwag basta-basta magtiwala sa mga hindi kumpirmadong chismis tungkol sa trade. Sinabi ni Beal nitong Biyernes na hindi niya balak mag-alala tungkol sa posibleng trade na sangkot si Miami Heat star Jimmy Butler hanggat walang kumpirmasyon mula sa Phoenix Suns. "Ako ay isang Phoenix Sun. Nandito ako at suot ko ang uniforme," ani ni Beal sa mga reporter. "Hindi ko pinapansin yan. Ginawa nila yan sa akin ng 10 taon. Si Beal ay madalas na napapabalitang iti-trade noong nasa Washington DC pa siya, bago siya kinuha ng Suns noong nakaraang taon ng Hunyo. Naunang iniulat ni NBA insider Jake Fisher na may tumataas na paniniwala sa NBA na maghahanap ang Heat ng trade para kay Butler, na may posibleng expiring contract dahil sa kanyang player option sa susunod na season bago ang deadline sa Pebrero. Iniulat naman ni Shams Charania ng ESPN noong Martes na ang Suns at Golden State Warriors ang dalawang pangunahing destinasyon na pinipili ni Butler para sa posibleng trade. Si Butler ay inaasahang kikita ng $48.8 million para sa Heat ngayong season. Dahil hindi maaring pagsamahin ng Suns ang mga sweldo sa isang trade, at si Kevin Durant at Devin Booker ay tiyak na mananatili sa Phoenix. Ang pagpapadala ng $50.2 million na cap hit ni Beal ang pinakamakatotohanang paraan para makuha ng Phoenix ang Miami star. Gayunpaman, may full no-trade clause si Beal, at kamakailan ay iniulat ni Brett Siegel para sa Clutch Points na may zero indication
napapayag si Bill na alisin ang clause na ito para maisakatuparan ang trade papuntang Miami. Masaya si Bill sa Suns at reciprocated ang nararamdaman na ito ng front office ng Phoenix. Pero hindi ibig sabihin na hindi magbabago ang nararamdaman pagdating ng trade deadline, isinulat ni Siegel nitong Biyernes. Sinabi ni Bill kay Mark J. Spears ng Enscape noong nakaraang taon na ang Heat ang unang paborito niyang team bago siya na-trade sa Suns. Ngunit kahit pumayag si Bill sa posibleng trade sa Miami, kailangang pag-isipan ng Heat ang mga implikasyon sa cap ng pagkuha sa $53.7 million na cap hit ni Bill sa susunod na season. Ayon kay Bobby Marks ng ESPN, ang gastos na iyon at ang kakulangan ng Suns sa tradable draft picks ang dahilan kung bakit sobrang hindi malamang ang posibleng trade para kay Butler. Maaaring maghanap pa rin ang Heat at Suns ng paraan para makapag-trade bago ang deadline, ngunit ang mga balakid sa posibleng kasunduan kasama na ang kontrol ni Bill sa kanyang kontrata ay nangangahulugang kaya niyang huwag mag-focus sa mga chismis tungkol sa trade habang sinisikap ng Suns na umangat mula sa ika-9 na pwesto sa West. Sa huling balita, simula pa lang ng season, marami na ang nagtatanong kung saan magmumula ang opensa maliban kay Stephen Curry. Sa 26 na laro ngayong season, hindi pa rin malinaw ang sagot, bagamat mahusay ang ipinapakita ni Andrew Wiggins at siya ang pangunahing number 2 option sa karamihan ng laro. Tila kailangan pa rin ng team ng karagdagang firepower sa opensa. Sa kabilang banda, tila naaapektuhan ang kanyang depensa dahil sa mas malaking papel na ginagampanan niya bilang scorer. Dahil sa mga kamakailang pangyayari at sa kawalang katiyakan sa sitwasyon ng Warriors, maaaring interesado ang kanilang general manager na si Mike Dunleavy na makipag-ugnayan sa Oklahoma City Thunder upang subukang makuha ang umuusbong na superstar na si Jalen Williams. Sa isang bagong ulat, lumalabas na maaaring hindi akma si Williams para sa pangmatagalang plano ng Oklahoma City dahil sa mga alalahanin tungkol sa kakayahan ng niya na mag-perform sa mahahalagang laro para sa kasalukuyang number 1 seed sa West. Malinaw na si Shai Gilgeous-Alexander ay isang MVP candidate, ngunit hindi pa rin tiyak kung mayroon siyang tunay na co-star, isinulat ni Kevin O'Connor ng Yahoo Sports noong Huwebes ng umaga. Si SGA ay 26 years old, habang si Williams ay 23 years old, at nasa ikatlong season pa lang niya. Ang pagiging mahusay ni Williams ngayon na may versatile defense ay nagpapakita ng potensyal niyang maging all-star. Ngunit kaya ba niyang maging mas consistent na star-level na player ngayong spring? Habang tila may alinlangan ang OKC sa kakayahan ni Williams bilang pangalawang option ni SGA, maaaring pumasok ang Warriors upang bigyan ng pagkakataon ang rising forward at clutch player of the year candidate na iangat ang kanyang laro kasama sina Curry at Draymond Green. Kasalukuyang nag-a-average si Williams ng 21.3 points and 5.9 rebounds with 55.2% effective field goal percentage. Sa ngayon, tila tuloy-tuloy ang pag-unlad ni Williams mula noong kanyang rookie campaign noong 2022-23 hanggang sa kasalukuyan. Dahil dito, maaari siyang maging pangunahing target ng trade para sa Warriors na naglalayong parehong magtagumpay sa kasalukuyan at maghanda para sa hinaharap sa posibleng trade upang makuha ang promising na dating all-rookie selection. Maaring magdesisyon ang Warriors na i-trade si Jonathan Kuminga o kaya'y i-offer sina Podziemski, Moses Moody at ilang draft picks. Ano ang masasabi niyo dito mga kaibigan? On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep my